magandang gabi. So ako si Aljon Midan. So pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako po si Alison Elfridan, So Alison Pwedan. So anong grade mo na ngayon? grade 5 po. Ayan. So may sinend ako sa iyo ang tula, ang pambigat nun ay sa aking kabata. So ang gagawin natin ngayon ay babasahin mo yung tula at tatanungin kita kung ano yung naintindihan mo. Sabihin mo sa akin kung ano yung mga naisip mo or mga natutunan mo pagkatapos mong basahin yung tula. So, sige, pwede mo nang basahin yung tula. Sa aking mga kabata, kapag ka ang bayay sadyang umiibig, ang kanyang salitang kaloob ay langit. Sanlang kalayaan na sa ring masapit, katulad ng ibon na nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan at sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal ng kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sa pagkaampoong maalam tumingin, ang siyang nagawad nagbigay sa atin. Ang salita nati huwad din sa iba na may alpabeto at sariling letra. Ang kaya na walay dinatna ng sigwa, ang lunday sa lawa noong dakong una. Ayan. So, ano yung natutunan mo sa binasa mong tula? Pagmamahal ng iyong wika. Ayan. So, ano pa yung pumasok sa isip mo nung binasa mo yung tula? Ang tula na ito ay gawa ni Dr. Jose Rizal na aral tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Dahil ang hindi magmahal ng sariling wika ay mahigpit pa sa hayop at malansang isda. Ayan. So, ang sinasabi mo ay dapat mahalin yung wika ng ating bansa. So, yun ba yung gusto mong sabihin? Okay. So, yun lang. So, maraming salamat dahil pumayag kang ma-interview ka. So, ayun. So, maraming salamat. During the interview, my younger sister was able to read the poem with little to no problem encountered. However, she struggled to fully grasp the meaning of Sa Aking Mga Kabata. This made me realize how challenging it can be for grade schoolers to connect with historical Filipino concepts. Knowing the difficulty to understand the poem, it was good that she understood some parts and was able to give her insights about the poem. However, it's clear she needs more support. This experience shows that the education system of primary schools needs to enhance their strategies when teaching about these topics. To improve her and other children's understanding of Philippine history, schools can try several things. For example, explaining the historical context in simple terms, focusing on their lives of key figures like Jose Rizal, and connecting historical events to their present day lives can make history more relatable. Using visual aids like pictures, maps, and videos, or even incorporating interactive activities like role playing or creating timelines can also make learning more engaging. Encouraging discussions where they can share their thoughts and ask questions is crucial. Ultimately, making learning about Philippine history fun and relevant will help them develop a stronger connection to their heritage.